Walang iya. Ang lakas ng ulan. Wala sa plano to ah. Kala ko makakauwi pa ako bago bumuhos. Pero ayan, para akong basang sisiw habang naglalakad sa madabong daan sa may bukirin. Wala akong ibang matutuluyan, kaya tumakbo ako papunta sa nag-iisang malaking puno sa lugar na to. Matanda na tong puno. Sobrang laki na parang may kwento sa bawat ugat at dahon. Dito daw sa ilalim nito nagpapahinga ang mga magsasaka noon. Sabi pa nga ng mga matatanda, may bantay raw ditong diwata. Siyempre, chismis lang yun, di ba? Hanggang sa nakita ko siya. Sa lilim ng puno may isang babaeng nakaupo sa isang mababaw na hukay sa ugat. Basang-basa rin siya, pero parang hindi siya giniginaw. Maputi, makintab ang mahahabang buhok na parang kumikislap sa dilim ng hapon. Nakadamit siyang parang gawa sa manipis na ulap at sa balat niya may kung anong liwanag na hindi ko maipaliwanag. Tumingin siya sa akin. Walang ya, ang ganda. Parang tumigil ang mundo ko. Bakit ka nandito? Tanong niya. Boses niya parang musika. Pero hindi mapakali. Parang may halong kaba. Ah, ulan? Sagot ko. Medyo nauutal. Ikaw? Hindi siya nakasagot agad. Tinitigan lang niya ako. Tapos, parang napansin niyang nanginginig ako. Malamig. Halika. Inabot niya ang kamay niya. Di ko alam kung bakit pero hinawakan ko yun. At sa sandaling nagdikit ang balat namin, naramdaman kong may kung anong dumaloy sa katawan ko. Init na hindi lang galing sa katawan niya, kundi parang may kakaibang lakas. Parang mahika. Hindi siya dapat nandito. Pero ito siya. Basang-basa. Nanginginig. Nakatingin sa akin na parang hindi makapaniwala. Bakit ka nandito? Tanong ko. Kahit alam kong simpleng sagot lang ang makukuha ko. Ulan? Mabuti pa siya may dahilan kung bakit siya nandito. Ako! Hindi ko kailangang magpaliwanag. Ako ang tagamatay na punong ito. Ang puno ng buhay. Ang puso ng kagubatan. Dito ako ipinanganak. Dito ako mamamatay. Pero sa ngayon, kailangan kong alagaan siya. Iniabot ko ang kamay ko. Malamig! Halika dito! Nag-alangan pa siya. Pero nanawakan niya ako. May kakaiba. Sa loob na maraming taon na aking pagbabantay, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Parang may koneksyon. Hindi ko may paliwanag. Parang makatadhana. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako makaalis. Gabi na. Tumigil ng ulan. Pero nanatili ako sa ilalim ng puno kasama siya. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Pero ramdam kong matagal ko na siyang kilala. Anong pangalan mo? Tanong ko. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Aries. Aries. Inulit ko. Parang tinikman sa dila ko ang pangalan niya. Ganda. Ikaw? Lucian.
Tumango siya. Parang inuukit sa isip niya ang pangalan ko. Tahimik kaming tumingin sa langit. Ang daming bituin. Parang mas maliwanag kaysa dati. Dati, iniisip ko, paano kung wala ako dito? Ano kaya ang itsura ng mundo? Mahina ang boses niya. Parang nangangarap. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Gusto mo bang umalis? Saglit siyang tumingin sa puno. Hindi ako pwede. Bakit? Napatingin siya sa kamay niya tapos nilagay yun sa puno. Sa mismong pagdampi niya, biglang may kumislap na liwanag. Ako naman ang napanganga. Anong? Ako ang tagapagbantay nito. Bulong niya. Naramdaman kong may bumigat sa dibdib ko. Ibig mong sabihin, dito ka lang? Tumango siya, may lungkot sa mata. Tangina, paano kung gusto kong bumalik dito? Paano kung gusto kong makasama siya? Dapat, hindi ako naaapektuhan. Dapat, hindi ako naiinggit sa kanya. Sa kanya na malayang makakaalis. Sa kanya na makakita ang mundo na hindi ko kailanman mararating. Pero bakit ganito? Bakit parang gusto kong humawak sa kamay niya at sumama? Pero hindi ko kaya. Roshan, kailangan mo nang umalis. Tumingin siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya masabi. Bukas, babalik ako, Iris. Napangiti ako ng mahina. Hindi niya alam na baka ito na ang huling sulyap namin sa isa't isa. Kinabukasan, bumalik ako. Nakita kong may mga lalaking may daladalang lagari at palakol. Hoy! Tigil! Sigaw ko pero huli na. Putol ang puno. Hindi tunog kahoy, kundi parang tunog ng puso na binabasag. Sa isang iglap, bumagsak ang pinakamalaking punong nakita ko sa buhay ko. Masakit! Sobrang sakit! Narinig ko ang iyak ng mga dahon at pag-iyak ng hangin. Nararamdaman ko ang pagkawalang buhay sa katawan ko. At sa huli, hindi ko man lang nagawang magpaalam. Naghukay ako. Kahit walang nakakita sa kanya maliban sa akin, alam kong naroon siya. Alam kong hindi lang siya basta nawala. At doon sa gitna ng mga lupa at natirang mga ugat, may nakita akong isang bagay. Isang kwintas. Kwintas na may maliit na dahon sa loob ng bilog na pendant. Kinuha ko yun. Pinisil sa palad ko at doon lang ako bumigay. Doon lang ako umiyak. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Pero sa bawat umuulan na hapon, sa bawat dapit hapon na naglalakad ako sa lupaing iyon, parang nandyan pa rin siya. Isang bulong sa hangin, isang kislap sa mga dahon, isang alaala na hindi na mawawala. Sa liig ko, palaging nakasabit ang kwintas. Kasi kahit wala na siya, dala ko pa rin siya. Saan man ako magpunta.